And we are back. Hello. Maganda. Yes. Hi, I am Hello, Tita hello, Pebbles. hello. This is Tito Aaron. It's shy. And this is Tito Richard. And welcome to Titos and Titas Academy. So, ito po yung question ng isa nating commenters dun sa ating video. I believe it's from our third episode. Tama ba, Tito Aaron? Okay, Yes. so ang sabi niya, hello guys, you might already be hearing this question a lot, pero ano po ba talaga ang kahalagahan ng pagkakaroon ng life insurance? And gaano po ba katagal or kabilis magkaroon ng life insurance? Alright, so simulan mo na, Tito Aaron. Ayan. So ako, tinignan ko muna yung kahalagahan niya doon sa para sa akin personally, yung mga sure. Ano ba yung mga sure sa buhay natin? Una, sure tayong mamamatay. Ayan. Pangalawa, Naunahan lang. Pangalawa, maaari tayong maaksidente or maaari tayong magkasakit. So, makikita nyo naman, depende yan sa history din ng family nyo kasi may mga hereditary na ano. So, tingnan nyo na rin yun. Tapos, pangatlo, sure ako natatanda ako. Ayun. At kakailanganin ko ng pera. Siyempre, habang nabubuhay ako. So una, yung sa sure na mamamatay ako. Since sure naman na mamamatay ako. So bakit hindi ko na lang paghandaan, 'di ba? So yun yung isa sa mga kahalagahan ng life insurance. So at least may maiiwan ako. Hindi lang yung may maiwan akong pera, kung ganon. And then kung magkasakit man ako, ayan, meron din. Meron din akong mahuhugot. Since yung mga life insurance ngayon is meron na siyang critical illness benefit, may hospitalization, may mga accident benefit pa. Ayun. So ang ganda ng life insurance ngayon. Kaya yun yung pangalawa. And pangatlo, sure akong tatanda. Since sure akong tatanda, kailangan kong paghandaan yung pagtanda ko. Kasi ah, paano kung walang makakatulong sa akin? Ganyan. So at least may pera akong magagamit na hinanda ko na ngayon for the for my retirement. Ayun po siya. So ayun, how about you, Tita Chay? Ano yung experiences mo for life insurance? Ako naman, based on my personal experience, when my husband died, na-experience namin talaga na wala kaming insurance policy. So, ang dami naming struggle as a family. Kasi nga, meron kaming emergency funds, pero hindi siya naging enough to cover the expenses sa hospital and umaba nga sa burial. So, as in, we're back to zero. Wala talaga. Kaya, sabi ko, when I joined the industry of financial advisors, doon ko realize ang dami palang living benefits. Aside from the death benefit, may living benefits ang isang policy holder. And doon mo makikita na malaking tulong sa isang bawat pamilya ang magkaroon ng insurance policy. So sabi ko sa mga anak ko, as long as kumikita sila ng pera at bata pa sila, kumuha na sila ng life insurance para for their security, peace of mind, and protection for their family. Yun sa akin ng na-experience ko sa based on ano pa tawag dito yung mga thoughts ko na kahit bakit importante ang magkaroon ng insurance policy sa bawat family member. Yun yung sa akin. Ikaw, Tito Richard, anong experience mo how important life insurance is for you? Great, thank you Tita Chay and for the comment of Mr. Lord Knives. So, alam niyo po kasi ganito, yes, actually, sobrang importante ng life insurance, which is ito yung hindi na-realize ng mga most of Filipinos. Alam mo ko, konti kasi nape-penetrate dito sa Pilipinas ng life insurance. That's why, ito po, nasa third world country po tayo. It's because hindi natin nakikita kung gaano ka-importante ang magkaroon ng isang insurance policy. Now po, di ba, darating kasi yung panahon di ba? Sooner or later gagamitin natin, hindi lang natin alam kung kailan. And hopefully, sana hindi natin magamit. Pero di ba, if there is someone na nakadepende sa iyo at sa income mo,
a life insurance is a must para sa iyo. So regarding naman sa question again ni Mr. Lord Dives, regarding sa issuance sa policy o gaano katagal bago ma-issue. Actually, sometimes it would take 2 minutes to 3 minutes, ganyan lang po kabilis. Minsan maabot po siya ng 1 week, minsan maabot siya ng 2 weeks, depende po kung meron pong outstanding requirements, especially kung required po si client na magpa-medical. So, aspire lang kay Mr. Lord Knives, hanggang healthy ka pa, habang bata ka pa, well, mas medyo affordable ang insurance pag bata ka. So yun lang, and thank you sa question mo. How about you, Tita Pebbles? You want to Ayan. add more? Ayan, dagdagan ko lang yung sinabi mo, Tito Richard, yung gaano ba katagal bago ma-approve ang iyong insurance policy. So again, depende yan kung ano yung mga information na nilagay mo sa iyong life insurance application. So kung you're healthy naman, di mo need na medical, sobrang bilis. But ayun, so para lang aware ang ating mga viewers, 'di ba? Kasi like yung iba kasi nagtataka baka mamaya buwan. Yeah, there are some clients actually umaabot ng ganon. So depende talaga, Yes. it's case by case. Kasi Yeah. ini-evaluate pa rin po kasi ang mga applications ng mga applicants natin. Ayan. So regarding naman doon sa question, gaano ba ka-importante or kahalaga ang life insurance policy? So kwento ko lang yung experience ko. Bago pa man ako maging financial consultant, ako ay isang policy holder na. And yung reason ko lang, gaya-gaya lang ako. Um, well, kumuha ako talaga dahil fan ako ng isang endorser ng insurance company. Ayan. So, yun talaga yung rason. And then, um, after 2 years, naging actually beneficiary ang family namin doon sa isang family member namin na nagkaroon ng critical illness. So we actually receive a 7-digit claim, which is sobrang laking tulong Wow. kasi Yes. yeah, sobrang laking tulong kasi like hindi namin inaakalain na magkakasakit siya ng biglaan. Tapos alam mo yun, 'di ba, Tama. when you are not or when hindi ka pa nakapag-save ng enough, naubos talaga ang savings mo para sa Yes. hospitalization. So, sobrang laking That's tulong true. ng life insurance talaga sa buhay ko at sa buhay ng family namin. Kasi we never know talaga when eh. Tama yung sinabi ni Tito Yes. Erin, hindi mo naman alam kailan tayo magpa-pass away, di natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng sakit. So, bakit hindi natin siya paghandaan? Alam mo, sobrang laking tulong sa mga tao may iwanan mo. Sobrang laking tulong. Of course, there's a living benefit, di ba? Hindi naman porket nagkaroon ka ng critical illness at syugi ka na agad. And yun nga eh, pag nagkaroon ka ng critical illness, continuous ang expenses, magagamot ka. So, pag hindi ka nag-prepare for that, kawawa ka, kawawa ang family mo. So, kaya Tama. po sa ating mga viewers at yung mga nagbabalak po na magkaroon ng life insurance or kumuha ng life insurance policies or nagdadalawang isip, you can talk to us because we are all financial consultants here, or kung meron kayong mga kaibigan ng mga financial advisors, kausapin nyo sila, magtanong po kayo, and at the end of the day, ikaw pa rin naman po ang magde-decide if para sa'yo talaga ang life insurance policy, which I know, kailangan mo yan. Okay? So, May papuso. May yeah, may puso. papuso. Maraming salamat, Tito Richard. Okay, so for our next topic, so, babasahin ko lang kasi meron isa pa tayong commenter from Bernice Galang. So, ang question niya is, can a person still get an insurance policy with a budget as low as 1.5 or 2K per month? How can we customize our insurance policies po ba? Thank you. Ayan, so please, wait niyo po ang aming susunod na video for this topic. Okay, so if you have any questions or if meron po kayong mga topics na gusto niyo naming pag-usapan, please don't forget to comment sa comment section below, and don't forget to like and subscribe to our channel. So, I am Tita Pebbles. Yes. This is Tito Aaron. This is Tita Chai. And this is Tito Richard. And we are And from from
titos Titos and and Titos titas Titas and titas Academy. 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 Hindi pa rin tayo Yay! sabay-sabay. Thank you, everyone. Thank Thank you. Yeah. See you. you. Bye-bye. See you. See you.